magbabago dahil sa ito ay kinakay. Kaya nyo pong basahin ko sa inyo ang ating Bible verse of the day. Mula sa mga awit, Kapitulo 46, versikulo 1. Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, laging handang tumulong sa oras ng kagipitan. Yan, isang maulang umaga po sa ating lahat, sa mga kababayan po natin dito sa Zambales at sa lahat po ng nakikinig at nanonood saan man panig ng bansa. Kami po ay nagagalak na makasama kayo ngayong araw ng Martes, August 4, 2026, narito po muli ang programang Zambales Police News, ang tagapaghatid ng makatotohanan at napapanahong balita. At bilang panimula po, batiin po muna natin ang ating kagalang-galang na ama ng lalawigan, Governor Hermogenes Edeher Ebdani Jr. At syempre, batiin din natin ang ating Regional Director ng Police Regional Office 3, Police Brigadier General Jess B. Mendez. At syempre, gayon din ang ating Zambales Police Provincial Office Director na si Police Colonel Benjamin P. Ariola. Magandang umaga po mga sir. And syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating General Manager ng himpilang ito, radyo natin FM 105.7, Sir George Batigas. At syempre kay DJ Eds na lagi nag-a-assist sa atin dito sa kanilang studio. Yon. Batiin din natin yung mga tropa nating kapulisan na patuloy na gumaganap sa kani-kanilang mga tungkulin upang mapanatili ang kaayusan ng ating lalawigan at ng ating bansa. Isang magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si Police Corporal Rodel Dilag ng Public Information Office. Maghahatid po ng mahalagang ulat para sa inyo at kami po ay makikisuyo. Baka pwede nyo pong i-like and share ang aming Facebook page na PNP Zambales Police Provincial Office. At sa ngayon, meron na tayong 26,000 followers. Maraming salamat po sa inyong suporta, no? At syempre, i-like and share din po natin ang ating page ng radyo natin FM 105.7 na kung saan tayo ay laging naka-Facebook Live, ano? At ngayong araw na ito ay makakapanayan po natin ang ating panauhin mula sa Palawig Municipal Police Station. Ang kanilang PCR, PNCO, tama ba? PCR, PNCO ng Palawig na si Patrolwoman Charlotte Villanueva. Yan, bumati tayo sa ating mga listeners. Yes, sir. In behalf po ng aming hepe ng pulisya ng Palawig, kami po ay bumabati sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Ngayon, our Police Captain Felix A. Laron III na hepe ngayon ng himpilan ng Palawig. And to our Honorable Mayor of Palawig, Honorable Mayor Christian Daniel Asiron po, magandang umaga po sa ating lahat. Yes, good morning po sa inyo dyan sa Palawig Municipal Police Station. At sa ating pagsisimula, ma'am, kamustahin muna natin po, ano po ba yung lagay ng peace and order situation po sa bayan ng Palawig? Okay. Yes, sir. When it comes to peace and order, sir, in current situation po ng Municipality of Palawig, still po, sir, masasabi natin that this is generally peaceful and manageable. With the help po ng ating mga activities na kinakandak natin daily, not just the mobile patrolling in critical areas, especially sa mga critical din na oras, but we also practice much yung foot and feet patrol, which is help because of the engaging in our community, dun sa mga public areas or places na maraming mga individual. And of course, the big impact of anti-criminality checkpoint, not just to borders, but in different places in Municipality of Palawig. Yes, totoo po yun. Ini-intensify po ng ating mga kapulisan yung ating mga patrol operations sa Yes, mga places sir. of convergence, at saka yung ating anti-criminality checkpoint. Kami rin sa PPO, nagkakandak din po kami ng anti-criminality checkpoint diyan, And yun, since maulan ngayon, kaugnay nitong banta nitong Tropical Depression Luis, ano naman yung mga preemptive measures na pinapatupad ng inyong himpilan sa Palawig upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan? Okay. When it comes to preemptive measures na meron ang pulisya ng Palawig, not just in good coordination with the MDRRMO in the local ng Palawig and the BFP, the Bureau of Fire Protection, with the good coordination sa iba't iba nating sectors, but also the SAR team preparedness ng ating kapulisan sa Palawig. We make sure that both teams na tayo ay fully prepared lagi
not just in times of this tropical depression, even though wala yung tropical depression, we still practice the preparedness, not just by preparing always the equipment that we need, lalo-lalo na ngayon na sa sobrang lakas ng buhos ng ulan, mas lalong bumibigat yung ating mga sanga. We make sure na namomonitor din natin yung daan so that we help our barangay officials, especially the BFATs, from clearing operations sa ating daan. So, mas magiging madali para sa ating mga mamamayan na makatawid or makapunta sa kanilang mga paroroonan. No? Yes, totoo po yun. No? Napaka-importante ng And especially, sir, we also exercise talaga yung importance ng Oplan Bandilyo because as we all know, the municipality of Palawig is very good and bountiful in water. That's why we have the beautiful island of Magalawa. So it means the municipality of Palawig, marami siyang mangingisda na kung saan with the help of Oplan Bandilyo, especially ngayon na masama ang panahon, mas nagagamit natin to reach out yung mga ibang kabahayan or yung mga ibang mamamayan na hindi nakakarinig ng mga importanteng balita. With the help of Oplan Bandilyo, we make sure na yung mga critical areas na malapit sa mga dalampasigan is naaabutan pa rin natin ng mga warnings or mga kailangan nilang malaman. Yes, totoo, no? Yun po para sa kaalaman po ng ating mga kababayan, yung term na Oplan Bandilyo is ito po yung basically pupunta yung ating mga kapulisan diyan, meron silang mga dalang megaphones, no? Speakers, para mas megaphones. marinig. Oh, yes, oo, ganoon. Minsan sa mobile, ganoon pupunta sila diyan and yung purpose po nun is mag-conduct ng information dissemination po sa ating mga kababayan pagka may mga ganitong not just pagka may mga ano lang, 'di ba, yung may mga ganitong tropical depression, pero ginagamit din to minsan sa mga ano to prevent yung mga ano na yun, yung anti-criminality ano natin, no? Sa mga public areas na crowded ng mga tao, Yes. mga tips na kailangan, no? Ayun po, ano? Sa usaping ano naman ma'am, sa usaping balik eskwela po, ano naman po yung programa and initiatives naman ng inyong himpilan upang matiyak yung kaligtasan at seguridad ng ating mga estudyante, mga guro, magulang sa loob at paligid ng mga paaralan? Okay, actually, ang balik eskwela natin ngayon is very alarming, di ba? When it comes to this generation. I'm so sorry to say, but this generation is deeply disturbing from what happened in Tacloban na yung shooting incident of two students. The municipality of Palawig, not just in imploring yung tinatawag nga natin na mga lectures sa school and different school and thank you so much sa lahat ng mga schools po na nagkikater din po sa amin na makapagturo sa mga estudyante, but not noon kasi we focus on anti-bullying or drugs, but now we also focus in juvenile justice Welfare Act of 2006, which is mas kilala sa Republic Act 9344, so they can be more aware and not just by good coordination with Department of Education and lectures, but also the simulation exercises na ginagawa na natin, not just in weekly, so that the personnel of Palawig, sa mga school po na nagkikater ho ng aming SIMEX, maraming salamat po because through that exercise or through that activity, mas nagiging knowledgeable tayo on how we cater the situation kung naandyan na. And we learn a lot, not just in week or day bys na ginagawa natin yung exercise, but we gain a lot of strategic ideas. Yes, ano? Napakagandang malaman na may mga ganyang initiatives yung Palawig MPS, no, na may mga simulation exercise pala kayong ikinakandak, no. Yes. Siyempre ayaw po nating yun, maulit pa yung mga ganong klaseng insidente, ano. Kaya yun, saludo po sa Palawig Municipal Police Station sa inyong mga initiatives, ano. And paano naman ninyo ma'am pinapalakas yung ugnayan ng kapulisan sa ating local government, sa mga barangay officials, at syempre sa mga force multipliers upang mapanatili yung kapayapaan at kaayusan sa inyong nasasakupan? Okay, sir. Actually, sir, very
Very, very nice question yan. So, kung madidinig man ng ating mga force multiplier, we, the Palawig Municipal Police Station, is very thankful for the good initiative ng ating mga barangay officials and the BPATs. Why? Because in a lot of activities, doon natin makikita na in collaboration of the PNP and barangay officials, especially the BPATs, mas nagiging harmonious yung relationship natin sa community with their big help. Kasi kung titingnan natin, when it comes to checkpoint, they're all willing, kahit napakainit, kahit minsan umuulan, at kahit pag natatapat ang checkpoint na sa tanghaling tapat at gutom na, they're still there to do their job wholeheartedly. From our fixed visibilities sa mga outposts natin, kasama natin sila na without any hesitation. Kaya in behalf of the Palawig Municipal Police Station po, sa lahat ho ng mga BPATs natin sa Palawig, hibanin pasasalamat ko kun mo yung halban, hibanin na kun kumuyo. Kasi kung hindi dahil dun sa maliit na effort na yon, nagkakaroon tayo ng mas malaking chance to do our job na mas magiging madali kasi nakikita din ng tao, sila na mga civilian, na meron tayong relasyon na kung saan nakikita nila yung magandang pakikitungo natin kahit na ikaw ay hindi man parte ng uniforme na ito. Yun, no? Totoo po yun. Sobrang na-appreciate po namin ang effort po ng ating Yes. mga... Kasi hindi naman ganun kalakihan man yung kanilang nagigain na profit, pero yung kanilang pagsiservisyo, hindi yun matatawaran. Yes, totoo yun, no? Lagi natin pinapasalamatan yan dito sa ating programa, no? Yung ating mga BPATs and force multipliers. Talagang na-appreciate po namin ang inyong effort na tulungan po ang ating mga kapulisan, ano? And, ma'am, in terms of operational accomplishment naman po, meron po ba kayong mga significant accomplishments nitong mga nakalipas na linggo at nakalipas na buwan? Yes, sir. By this beginning of August, last month, the Palawig Municipal Police Station have many successions in terms of operation. Actually, we have arrested 2 suspects in operation na kinandak natin in terms of anti-illegal drugs. But not just that, we serve also a warrant. We have 1 most wanted person and 2 other wanted. And in terms of firearms, sir, we also have 3 loose firearms. Kaya sa dedikasyon ng aming hepe, Police Captain Felix Aileron III, na siyang talagang pilit na tumatrabaho sa ating mga operational activities, and our personnel na kung saan talaga madibdiban na pagtatrabaho kahit na malakas ang ulan. Yes, ano? Congratulations po sa inyong mga tawag dito. Commendable accomplishment, ano? And huling katalungan na, ma'am, bago tayo mag-break, no? Meron ba kayong mensahe or panawagan sa ating mga kababayan upang mas mapalakas ang pakikiisa nila at pakikipagtulungan sa mga programa ng Palawig MPS? Okay. Yes, sir. Hinihikayat ho namin kayo, the Philippine National Police, na kung saan tayo po't unawain na ang seguridad at ang kapayapaan ng ating society ay hindi lamang ito nakalaan kung paano namin ito pilit na buhatin, kundi tulungan siya with the help of our community, the people, not just the Palawegueños, the whole Zambaleño. It's our responsibility. We are obliged to help our community to maintain it peace and order. Not because kailangan natin maging ligtas, but this is the future of our generation. And each of us, Zambaleños, is responsible in maintaining the good rapport so that mas magiging madali sa mga tao na mag-excel. Kasi without any criticism and judgment in their safety, mas makikita nila yung improvement sa society. So, ang masasabi ko is PNP and community, tayong lahat, pag nagtulungan tayo, we can attain all the achievements na nakakayanin natin sa maliit man or sa malaking pamamaraan. Yan. Nilalabita. Nilalabita mo. Yes, nilalabita mo. Doon kami hihiyay.
Itatambay ta. Alban, no? Iyan, ano? Maraming salamat, Madam Charlotte, sa ating napaka makabuluhang conversation ngayong araw, ano? At ayan, muli po ang ating panauhin mula sa Palawig Municipal Police Station, ang kanilang PICAD, PNCO na si Patrolwoman Charlotte Villanueva. Ayan po, magkakaroon po muna tayo ng panandaliang break para po sa detalye ng ating mga balita. Our town, our radio, radyo natin. Mga kabarangay, heto na ang garantisadong magpapagaan ng shopping experience nyo. Handog namin sa inyo ang BHF Online Shopping. Ito ang pinakabago at pinakamadaling website kung saan pwede kayong mamili ng inyong office or home appliance, furniture, pati na jewelry. Ops! Hindi lang yan. Nais mag-apply for installment? Pwede na rin gawin online. All you have to do is visit our website sa www.bhfappliancecentermgi.com, mag-register, add to cart, at check out. It's super easy. Para naman sa installment, i-click lamang ang apply installment button sa item of your choice at piliin din ang branch na pinakamalapit sa inyo. O diba? Talaga namang super easy. Kaya tara na at subukan na ang pinakabago naming hatid sa inyo, ang BHF Online Shopping. For easy online shopping of office and home appliance, furniture, gadgets, computer, and jewelry, visit www.bhfappliancecentermgi.com. See posters and print ads for more details. APG Clinic and Diagnostic Center. Meron silang X-ray, ECG, newborn screening, ultrasound, animal bite center, at lahat ng klase ng bakuna. At saka may physical therapy and occupational therapy clinic kasama ang PharmaPro Drug Store, ang unang accredited butika ng bayan sa Zambales. Makasisiguro kang abot kaya, hindi peke at hindi expired ang kanilang generic at branded medicines. ABG Clinic and Diagnostic Center, nasa National Highway, Palanginan, Ibal, Zambales. Maring tumawag sa 047-811-2323. RSS Driving School, located at ACM Building, Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Services offered: driving enhancement program, lecture 5 hours per day for 3 days with examination, driver's manual and certificate, practical driving course sa sariling compound na driving track at Barangay Road gamit ang 2019 model automatic at manual transmission na kotse at motorsiklo. RSS Driving School. Contact numbers 0928-356-9008 and 0905-447-0273. Visit and like Facebook page RSS Driving School. RSS Driving School for responsible, skilled, safety driving. Viajero, a DOTR LTO accredited private motor vehicle inspection center, is now open to serve you. Para sa mga magpaparehistro ng sasakyan, motorcycle, tricycle, at 4-wheels, narito po ang aming mga services: emission test, engine and chassis stencil, at iba pang mahahalagang emission test para sa road safety ng motorcycle o tricycle, kasama ang above carriage inspections, brake test, speed test, sound test, headlight test. At narito ang services naman para sa mga 4-wheels vehicle: above carriage and under chassis inspection, speed test, side slip test, suspension test, brake test, sound test, headlight test, tail light at turn signal light. Para sa karagdagang katanungan, maaari kaming tawagan sa numero bilang 0961-071-4729 at pwede ring bisitahin ang aming Facebook page, Viajero PMVIC. Kami ay matatagpuan sa Govic Road, Palanginan, Iba, Zambales. Viajero, the leading motor vehicle inspection center in town. Looking for laboratory? All you need is a trustworthy laboratory, and we are the Qualimed Diagnostic Laboratory, who are capable in catering all your lab needs. Services offered: complete laboratory examination, drug test, X-ray, ultrasound, ECG, pap smear, annual medical exam, APE, pre-employment, physical examination, medical certificate, medical consultation, obstetrician. We offer complete discounted package for teachers, PNP, BJMP, students, and other government agency. We also offer mobile X-ray and lab services for companies. Our laboratory is accredited by Department of Health.
Qualimed Diagnostic Laboratory is located at SUS Building, Rizal Street, Palanginan, Iba, Zambales, in front of President Ramon Magsaysay Memorial Hospital. Opens Monday to Saturday from 6:30 a.m. to 4 p.m. Contact number 0922-809-1532 or 0925-350-3428. Qualimed Diagnostic Laboratory. Qualimed Diagnostic Laboratory. Polymed Diagnostic Laboratory is now a PhilHealth Yaka provider, catering free checkups and selected laboratory tests. Register Polymed Diagnostic Laboratory as your consulta facility or Yaka provider through the nearest PhilHealth Insurance Office or online through the PhilHealth member portal or eGov app. Visit Polymed Diagnostic Laboratory or message us through our Facebook page for more details. Easy Light Home Lighting Trading. We have LED lights, chandelier, drop lights, spotlights, underwater lamps, industrial lamps, high base, pin lights, garden lamps, wall lamps, fluorescent with louvers, street lights, strip lights, illuminated exit signs, emergency lights, plumbing wares, PPR pipes and fittings, water heater, faucets, showers, electrical wirings, outlets, switches, and complete indoor WPC fluted wall and ceiling panel. Easy Light Home Lighting Trading, located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales, with contact number 0923-736-3876. Other branch located at National Highway, Poblacion North, Santa Cruz, Zambales, with contact number 0933-816-3876. Easy Light, brighten your life so easy. Easy Light Home Lighting Trading. Also available, WPC Indoor-Outdoor Wall, Ceiling Panel, and Tubular UV Board. Located at National Highway, Palanginan, Iba, Zambales. Easy Light Home Lighting Trading. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reaching the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG, sigurado, abot agad. Sa internet maaasahang walang katulad. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Dito na sa CSG. Sa trabaho man o sa saya, konektado ka sa CSG. Mabilis, walang abala, pamilya at negosyo, lagi naka-online with CSG. Tuloy-tuloy, you always find CSG, reaching the impossible. Kahit saan kaya namin abutin stable. CSG. ZSG Internet Communication Services, reaching across the impossible. Located at Barocdas Bagatan, Santa Barbara, Iba, Zambales. Contact at 0915-8989-899. Radyo natin. Panahon na ng pagbabago. Dalisay ko'y kinakailangan. Tayo na magpulong-pulong. Kaunlarin ang mahal natin. Para sa pagbabalik ng Zambales Police News, eto na po ang detalye ng ating mga balita. Search warrant operation ng Castilleos Police. Baril at droga, nasamsam. HBI, timbok. Patuloy ang pinaigting na kampanya laban sa loose firearms at illegal na droga sa Zambales matapos ang matagumpay na implementasyon ng search warrant ng Castilleos MPS sa barangay San Pablo, Castilleos, Zambales bandang alas 7 ng umaga anang gabi noong Hulyo 29 taong kasalukuyan. Mahigpit na ipinag-utos ni Police Colonel Benjamin P. Areola, Provincial Director, sa lahat ng mga hepe ng pulisya sa lalawigan na paigtingin ang kampanya laban sa illegal na pag-iingat ng mga baril at illegal na droga. Bilang pagtungon sa direktibang ito, pinaunahan ni Police Major Michael R. Udal
Hepe ng Castillejos MPS ang implementasyon ng search warrant na inisyo ng Regional Trial Court Olongapo City noong July 27, 2026 laban sa isang high-value individual sa Barangay San Pablo, Castillejos, Zambales. Nakumpiska sa suspect ang isang calibre 38 revolver na may 4 na live ammunition. Nasamsam din sa kanya ang 4 na heat sealed transparent plastic na shade na naglalaman ng kabuang timbang na 5.5 gramo ng shabu na may tinatayang halaga na 37,400 pesos batay sa standard drugs price at iba pang mga drug paraphernalia. At agad namang dinala sa Castillejos MPS ang naarestong sospek kasama ang lahat ng nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang dokumentasyon, masusing investigasyon at tamang disposisyon. Inihahanda na rin ang pagsasampa ng kasong paglabag sa RA 10591 or ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Section 11 and 12 ng RA 9165 or ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban sa sospek. At ayon nga naman po sa Provincial Director Police Colonel Ariola, patuloy nating pinag-iigting ang ating kampanya laban sa iligal at na pag-iingat ng mga baril at iligal na droga. Ang bawat matagumpay na operasyon ay patunay ng ating matatag na paninindigan na mapanatiling ligtas at mapayapa ang bawat komunidad sa lalawigan ng Zambales. Hindi tayo titigil hanggang hindi napapanagot ang lahat ng lumalabag sa batas. Samantala, top 1 and top 8 most wanted person ng Zambales. Timbog ng Zambales Police. Mainit na sinimulan ng Zambales Police ang buwan ng Agosto sa matagumpay na pagkakaaresto sa Provincial Top 1 at Provincial Top 8 most wanted persons sa magkahiwalay na manhunt operation bilang patunay ng pinaigting na kampanya laban sa mga taong pinaghahanap ng batas. Dakong alas 9 ng umaga sa unang araw ng Agosto, naaresto ang Provincial Top 1 Most Wanted Person sa Sitio Tambak, Barangay Palanginan, Iba, Zambales sa pamamagitan ng pinagsanib na puwersa ng tracker team ng Iba Municipal Police Station katuwang ang 305th Regional Mobile Force Battalion 3 at ang Provincial Intelligence and Detective Management Unit ng Zambales PBO. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kanyang kasong statutory rape at statutory acts of lasciviousness sa ilalim ng Revised Penal Code kaugnay ng Section 5 ng Republic Act Number 7610. Samantala, bandang alas 9:30 naman ng August 1, 2026, matagumpay ring naaresto ng tracker team ng Subic Municipal Police Station sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Lieutenant Colonel Marshal de Jesus Paganas, hepe ng Subic MPS, ang Provincial Top 8 Most Wanted Person sa Barangay Baraca, Kamatsili, Subic, Zambales. Arestado ang akusado sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong 3 counts of lascivious conduct sa ilalim ng Section 5 ng Republic Act 7610. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Iba MPS at Subic MPS ang mga naarestong sospek para sa kanilang kaukulang dokumentasyon at disposisyon. At ayon nga po sa ating Provincial Director Police Colonel Ariola, ang pagkakaaresto ng Provincial Top 1 at Top 8 Most Wanted Person ng probinsya ay patunay ng dedikasyon at mahusay na koordinasyon ng ating mga kapulisan. Patuloy nating pag-iigtingin ang ating operasyon upang maiharap sa hustisya ang lahat ng pinaghahanap ng batas at mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa ating lalawigan. At samantala, Zambales Top Cup nakiisa sa paglulunsad ng Community IUU Fishing Reporting Center. Nakiisa si Police Colonel Benjamin P. Ariola, Provincial Director ng Zambales PPO sa paglulunsad ng Community Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Reporting Center or ang CIFRC na ginanap noong July 30, 2026 sa Palawan Council for Sustainable Development Building, Sports Complex Road, Santa Monica Heights, Puerto Princesa City. Ang CFIRC po ay isang inisyatibo ng US Embassy Fish Right Program, katuwang ang PCSD. Layunin nitong bigyan ng mas madaling paraan ang ating mga mangingisda upang voluntaryong mag-ulat ng kahina-hinalang iligal na aktibidad at iba pang insidente sa karagatan upang mas mabilis ang pagtugon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan. At sa nasabing aktibidad, ibinahagi ni Police Colonel Ariola ang kanyang pangunahing programa na Project Bantay Dalampasigan na naglalayong palakasin ang partisipasyon ng mga pamayanang baybayin sa pagpapanatili ng seguridad sa dagat.
pagpigil sa mga krimen sa karagatan at pagpapahusay ng sistema ng pag-uulat ng mga insidente. Itinuturing ang paglulungsad ng CIFRC bilang isang mahalagang hakbang sa pagpapatibay ng kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos laban sa mga illegal, unreported at unregulated na pangingisda. Inaasahan din itong mapalakas ang pagbabahagi ng impormasyon, koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan at kabuhayan ng komunidad na umaasa sa ating mga yamang dagat. At yun, dumalo din sa programa ang mga kinatawan ng Palawan Council for Sustainable Development, no? At Fish Right Program na National Maritime Center at pamahalaang panlalawigan ng Palawan. Ayan, para na naman po sa isa na namang balita, Provincial Top 10 Most Wanted Person sa Zambales, timbog sa Pulis Candelaria. Patuloy ang walang humpay na kampanya ng Zambales PPO laban sa mga taong pinaghahanap ng batas matapos ang matagumpay na pagkakaresto ng Provincial Top 10 Most Wanted Person sa isinagawang manhunt operation sa Candelaria, Zambales. At bandang alauna naman ng hapon noong Agosto 2026 na aresto ang top 10 most wanted person sa Barangay Poblacion, Candelaria, Zambales sa pamamagitan ng pinagsanib na operasyon ng tracker team ng Candelaria MPS bilang lead unit sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Ronan S. Carpio, OIC ng Candelaria MPS. Katuwang ang Provincial Intelligence Unit ng Zambales PPO at ang Zambales 1st PMFC. Ang akusado na residente ng Barangay Sinabakan, Candelaria ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kanyang kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at Section 5 ng Republic Act number 9262. Yan, kasalukuyang nasa kustodiya ng Candelaria MPS ang naarestong akusado para sa kaukulang dokumentasyon at iba pang legal na proseso. At Ang matagumpay na pagkakaaresto sa Provincial Top 10 Most Wanted ay patunay ng patuloy na dedikasyon at mahusay na koordinasyon ng ating mga operatiba sa pagpapatupad ng batas. Ayan po, mananatiling agresibo ang Zambales PPO sa ating manhunt operation upang matiyak na ang lahat ng mga taong pinaghahanap ng batas ay maihaharap sa hustisya at mapapanagot sa kanilang mga nagawang paglabag. Yan po ay pahayag ng ating Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Ariola. At para sa ating huling balita, 197,000 halaga ng shabu nasamsam, 5 suspect timbog sa Subic Police. Isa na namang matagumpay na pag-arangkada ng operasyon laban sa iligal na droga ang naitala ng Zambales Police matapos maaresto ang 5 individual na sa isinagawang anti-illegal drugs operation bandang alas 8 ng gabi, Agosto 2, taong kasalukuyan sa Barangay Naugsol, Subic, Zambales. Agad na ikinasa ng mga operatiba ng Station Drug Enforcement Unit ng Subic MPS. Siyempre sa ilalim yan ang pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Marshall Paghanas, hepe ng Subic MPS. Ang operasyon bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng Zambales PPO laban sa illegal na droga. Alinsunod yan siyempre sa direktiba ng ating Provincial Director Police Colonel Benjamin P. Ariola. Arestado ang 5 suspect na pawang mga residente ng Barangay Naugsol, Subic dahil sa paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 29 na gramo ng shabu na may tinatayang halaga na 197,200 pesos batay sa standard drug price, na isa na namang malaking dagok sa operasyon ng mga sangkot sa illegal na droga sa lalawigan. At matapos ang operasyon, dinala ang mga naarestong suspects at mga nakumpiskang ebidensya sa Subic MPS para sa kaukulang dokumentasyon at paghahain ng kasong paglabag sa RA 9165. Ang pagkakaaresto sa 5 suspect at pagkakasamsam ng 197,200 pesos na halaga ng shabu ay pagpapakita ng ating matatag na pagpapatupad ng batas laban sa iligal na droga. Patuloy nating pananagutin ang mga lumalabag sa batas habang pinalalakas ang ating mga hakbang upang mapanatiling ligtas at payapa ang bawat komunidad dito sa Zambales. Yan po ay pahayag din ng ating Provincial Director Police Colonel Benjamin P. Ariola. Ayan, napakinggan nyo po ang lahat ng balita sa ating Zambales Police. Ngayon naman po ay dumako naman tayo partner sa ating mga tips at abiso, no, paalala sa paghahanda sa bagyo at sakuna dahil napakalakas ng ulan ngayon, partner. Yes, so napapanahon yan dahil meron tayong nananalasa sa atin ngayon itong tropical depression na Luis, no?
Yan, unang-unang tip natin, syempre, dapat updated tayo, no? Subaybayan natin ang mga opisyal na ulat ng panahon mula sa Pag-asa at sa inyong lokal na pamahalaan. At syempre, importante ito, wag tayo magpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Oo, tama yan. Lalo na yung mga nagpapakalat na wala daw pasok. Yes. Hintayin nyo po ang official announcement no sa inyong mga respective munisipyo or hintayin nyo ang suspension sa provincial level. Yes, pero idagdag ko na rin doon, partner, sa mga magulang, kung halimbawa wala pang announcement at tingin nyo napakalakas talaga ng ulan at delikado sa inyong mga anak na pumasok o lumabas ng bahay, is kayo na po ang mag-decide niyan, mga Yes, pwede rin naman yun na preemptive na natin yan. Yes, opo, maiintindihan naman po yan ng ating mga guro, Yes, partner. Pangalawa, maghanda po tayo ng go bag. Itong go bag po ay yung bag na may pagkain, tubig, flashlight, baterya, first aid kit, Yes, gamot, talaga yun. power bank, at lahat ng mga mahalagang dokumento na nakalagay sa isang waterproof na lagayan, no? Katulad ng mga land titles, importante. Yes, totoo yan. Lagi ako, meron din kami sa bahay niyan. Lagi chine-check yan, no? Sa PNP. Sa PNP lagi. Dapat ready ang ating go bag, At syempre, siguraduhin din nating matibay ang ating mga tahanan. Syempre, pagka may mga sira, ayusin yung bubong, bintana, at alisin ang mga bagay na maaaring tangayin ng malalakas na hangin. At syempre, linisin din yung mga kanal o yung mga daluyan ng tubig, no, para maiwasan natin o makatulong tayo sa pagpapahupa ng tubig baha. At ito, importante din, i-charge ang inyong mga cellphone at mga power bank bago dumating ang bagyo upang magamit sa oras ng emergency. Yes, no, napakalaga niyan, lalo na sa kunyari na stranded kayo, no, kailangan nyo ng pantawag, dapat laging ready ang ating mga cellphone. Yes, wag muna nating pang ML, no? Wag muna pang Mobile Legends. I-reserve natin muna yung battery, no? Ng ating mga cellphones. Yan, sunod, alamin natin ang pinakamalapit na evacuation center, ang pinakamaligtas na ruta papunta rito, no, sa bawat bayan, no, partner, no. Minsan hindi lang isa ang ating mga evacuation, no. Yes, oo. Alam ko, per barangay, meron evacuation center, Hindi ko lang sure kung lahat ng barangay meron, no, pero sigurado tayo na bawat munisipyo ay merong sarili-sariling evacuation center. Yes, so yan, yung mga ating mga paaralan, mga schools, di ba? Yan, pwede rin lang. Convert natin. Basta nasa mataas silang lugar, yan. Ang iwan ay evacuation center yan. At syempre, lumikas agad kapag merong abiso ng otoridad. Huwag ipagsapalaran ang inyong kaligtasan, ano? Oo, minsan meron ayaw lumikas eh. Pagka meron na tayong advice mula sa ating mga government agencies, no, makipag-cooperate po tayo para hindi na tayo mapahamak. No? Iwasan din ng tumawid sa baha at magmaneho na lumulusong sa mataas na baha. No? Maaari kasing malakas yung agos at minsan hindi natin alam, no? Hindi kasi natin nakikita na pangit na pala yung daan, maaari tayo maaksidente. Yes, at syempre, lumayo sa mga puno, poste ng kuryente, sirang linya ng kuryente upang maiwasan po natin ang aksidente. Ano? At syempre, ito ang pinaka-importante sa lahat. Manatiling kalmado at magtulungan ang bawat miyembro ng pamilya at sa inyong komunidad sa oras ng sakuna dahil ating laging tatandaan, ang maagap na paghahanda ay susi sa ating kaligtasan. Makinig at sumunod sa mga abiso ng inyong otoridad. Kung may emergency, tumawag sa Unified 911 o lumapit sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Yes, yan po yung ating mga safety tips ngayong panahon ng may mga ganitong bagyo at mga sakuna, no? Yes, partner. At syempre, tayo ay hinahabol na ng oras. Dumako na tayo sa ating mga pagbati. Syempre, batiin natin ulit ang ating napakasipag na Provincial Director, Police Colonel Benjamin P. Arreola. Sir, good morning. Syempre, di natin makakalimutan ng ating pinakamatigas na Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Chris Cordero Jr. Sir, good morning po. At syempre, gayon din ang ating Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Emmanuel Bolina. Sir, magandang umaga din po. At maging sa ating ibang Zambales PPO staff officers na hindi natin maisa-isa at sa ating mga masisigasig na kapulisan, no, sa ating 2 PMFCs at 13 Municipal Police Station, maging sa kanilang kani-kanilang force commanders at chiefs of police, good morning po sa inyong lahat.
Siyempre, gayon din ang ating mga giliw na tagapakinig at masugid na taga-subaybay sa ating programa, no? Isang maulan na pagbati at pasasalamat. Umuulan na pagbati at pasasalamat po sa inyong lahat. Ayan, bago makalimutan, no, babatiin ko lang ang aking asawa dyan, no. Mag-ingat at malakas ang ulan. May pasok pa sila sa Masinloc? Walang pasok sa amin, no. Nag-declare na kanina. Ay, kahapon pa pala. Yun, sana all, no? Ito na po ang kabuuan ng aming programa. Nawa po ay patuloy po kayong sumubaybay sa aming Facebook Live at syempre po dito sa ating radyo natin 105.7 FM. Muli po ako po si Patrolman Deograts de Leon III. At ako naman po si Police Corporal Rodel Dilag ng Public Information Office. Nagseserbisyo ng may puso at malasakit dahil kami ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Ito ay kinakailangan. Tayo na magtulong-tulong. Napaunlarin ang mahal natin bayan. Panahon na magbabago. Ayos ang mga dapat ayusin. Dapat na maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Yan ang pagbabago patungo sa pag-asenso. Magsikap ng mabuti at nang kuminhawa tayo. Pagmalaki natin sa mundo at ipamahal.